Alam nyo, si Attorney Kapunan, ah, hindi ho first time sa kanya na maging controversial. Alam mo, feeling ko dito sa lola na to, kulang ito sa aruga. Kulang ito sa, totoo lang, kulang ito sa pansin. Hindi ko alam, may asawa ba to? Nagtatanong lang ako kasi yung style of being a lawyer niya, ano siya mahilig siya sa media. Pamidya ho siya. Yan ang favorite niyang gawin, magpamidya, pumapel sa media, at hindi gawin yung trabaho. Ibang-iba talaga doon sa mga matatalino at magagaling. Kasi yung mga matatalino at magagaling, di ba? Kung i-rewind nyo yung impeachment trial before, makikita nyo yun, mga matitikas na abogado, yung magagaling na abogado. Makikita mo talaga doon. Although, you might not be on their side, but surely you would know na they're bright. Etong si Kapunan, dinadaan niya sa pagiging witty, dinadaan niya sa pagiging tali-talinuhan, tapos magpapatawa. Although, ang corny-corny nung patawa niya, hindi ko alam mo yan, nakukornyan ako sa joke niya. Sa totoo lang, pang lola. Hindi siya funny in a sense na nakakatuwa. Kasi meron namang mga tao na hindi ko pareho ng politika. Pero pag nag-joke, matatawa ka. Offending in my part kasi minsan bumabanat sa mga Duterte supporter. Pero nakakatawa. Alam mo yung ganon na para bang instead of wishing that person na doon sa kanilang side manatili, parang wini-wish mo dapat nandito ka sa side na to para pasarap ka kampi to, ika nga, parang ganon. Pero si Kapunan yung tipo ng hindi masarap kakampi. Bakit? Kasi yung patawa niya, walang nadudulot. Instead, lumalabas lang na mababaw ang punto ng prosecution. Instead, lumalabas lang na talagang walang punto yung prosecution. Ano ho ba ang ibig ko sabihin? Ganito kasi yan Kung mapapansin ninyo, sa mga nakaraang araw, ilang beses po siyang nagpatawa sa korte. In all honesty dapat hindi pinapayagan ng court yan. Although, sabi nga ni Senate Presiding Officer Chis Escudero, it's a court, but we have to be lenient in a way. Pero sa akin, parang parang malalagay sa kasaysayan na parang may isang abogado binababoy ang impeachment court. Dapat i-contempt. Yung biro, okay lang. Halimbawa, yung sinabi niyang, can we have a recess? Although, very, very inappropriate for a lawyer to say this. Can we have a recess o 3-minute break or 2-minute? I forgot kung 3-minute o 2-minute. Because I wanna sit. Parang, okay ka lang. Abogado ka ba? I mean, ganyan ba talaga ang mga abogadong nasa panig ng mga pinklawan? Kasi ganyan din si Falsis Yung kanyang pagiging disrespectful sa court, na feeling entitled. Tapos, sabi pa niya na sa isang impeachment trial, na kesyo sisigawan mo yung witness na, huy, huy. Anong huy, huy? Pipigilan mo yung witness na magsalita. Are you serious? I mean, witness niyo yan. Ngayon, kung wala kayong tiwala dyan, sana hindi nyo sinalang. Di ba? Parang, wala pala kayong tiwala. Bakit nyo sinalang? I mean, dahil ba mabubuking na kayo, kaya pinatatahimik nyo yung witness nyo? Witness nyo, ha? Hindi witness ng defense. Witness nyo yan. Sa inyo galing yan. Anong magagawa natin kung kailangan niya sumagot? Una-una, wala nga siya sa authority na magsabi ng huy-huy. Authority na magsabing, huwag kang sumagot. Hindi pa pwede yun. Kino-cross-examine, huwag kang sumagot. Ano ka? Kaya lang, feeling ko lang, masyado nagiging lenient na yung court. Yung impeachment court. Dapat hindi pinapayagan yung mga ganito Dapat kino-contempt talaga yung mga... I mean, imaginein mo
Kasi ako po naka-attend na ako sa mga korte, hearings. Talagang very, di ba? Pati nga yung damit ko kailangan maayos kasi bilang aharap ka sa korte. Kasi parang touring dyan, para talagang korte. Alam mo yung korte? May judge. We know how to picture it eh. Judge. May judgment. So, kailangan kagalang-galang ka. Diba? Kaya honorable court, honorable judge. Tapos sasabihin mo, huy, huwag ka sumagot, huwag ka sumagot. Ano? Okay ka lang? Attorney Kapunan? Are you in your right mind? O baliw ka lang din talaga? O inuulyanin ka na? Di ba? Sa akin, hindi ano yun eh. Hindi appropriate for a lawyer to say that in court. Sana ganito? Objection, Your Honor. Tapos explain mo yung objection mo. Sabihin mo, the witness already answered that question. Ganon. Tapos let the judge says, sustain, diba? Or overrule. So kung sustain, ibig sabihin, ano mo na yan? Ituloy mo na yan. Nasa judge, ibig sabihin, nasa judge po kung ano yung decision. At siya yung sisita directly doon sa witness o doon sa defense. At sasabihin niya doon sa defense, overrule or sustain. Di ba? Ibig sabihin, tumigil ka o tumuloy ka. Yun eh. So, yung judge, kaya nga judge yan eh. Siya magsasabi, hindi ikaw. Itong abogado na ito, tumakbo ka muna senador. Kung gusto mo pala maging senator judge, tumakbo ka na lang. Frustrated senator ka eh. Frustrated senator judge ka, Attorney Kapunan. Ikaw ang pinakabastos na abogadong tumayo dyan. Di ba? I mean, buti pa nga, di ba, kung maalala ninyo, si Aguirre, di ba? Si DOJ Secretary dati, Aguirre, naging ano rin yan eh. Tapos nagaganon siya. Tinakpan niya yung tenga niya dahil sa ayaw niyang pakinggan ng boses ni Miriam. Buti pa nga yun eh. Yun nga, pinakukontempt na ni Miriam eh. Pero buti pa nga yun, hindi nagsalita. I mean, as reaction, ayaw lang niya marinig. Siguro ayaw niya nang matrigger yung emotion niya at bumanat pa dito kay Miriam. So, tinakpan na lang yung tenga niya. Pero pinakukontempt na siya noon, ha? Remember? Eto, hindi lang siya gumanon. Mismong bibig niya, bastos. Ibig sabihin, mismong bibig niya is doing something, dapat talagang i-contempt to. Para sa akin, ha? Ito pa, yung pagsabi niya ng scam. Alam nyo, yung sinabi niya scam o scammer, I think, yung sinabi niya sa Office of the Vice President, it's not because I am on the side of the Vice President. Ayan, na-offend ako. Hindi. Sa court, yung lawyer, hindi siya pwedeng magbigay ng opinion niya. Kailangan questioning niya yung witness and let the witness say that. And the judge will judge that kung totoo ba o hindi. Para bang ganito? Sa tingin mo ba yung ginawa dito, ganito, ay maaaring maihalintulad sa isang scammer? Ganon. O sasabihin ng witness, yes, Your Honor. Sa tingin ko, ganito. And, di ba, pag tinanong nung prosecution yun, ngayon yung defense naman, i-cross-examine. Scam ba ang pag ganito at ganito? Sasabihin niya, maaring yes, maaring no. Tapos, sa bandang dulo, sasabihin ngayon ng judge, yan ay scam o hindi scam. Di ba? Sabihin, trabaho ng judge yun. Abay, frustrated senator judge pala itong si Kapunan. Mantakin mo, sabihin niya na scam yung nangyari na yun. Di ba? Hindi eh. It's not appropriate. Sabihin na natin, sige, if not appropriate is maybe not professional yung magsalita ka ng ganun sa court. Hindi talaga professional. May problema sa'yo, Kapunan. Bakit? Ang nakakapagtaka, bakit ka nakakahirit pa ng ganun sa court?
sige, dahil sa marami kang kaalyado dyan, maraming kaalyado si Marcos, maraming bastos na kaalyado si Marcos, so, kaya ka siguro nakakahirit ng ganyan, kaya ka hindi, hindi, imagine ninyo baliktarin natin ang istorya. Baliktarin natin istorya. Ganyan magsalita yung defense. Sa tingin nyo, hindi na contempt yan? Bakit pa contempt ng ibang senator judge? I'm not blaming Chis Escudero dito kasi presiding officer, presiding, hindi po siya ibig sabihin siya ang nagdidesisyon. Huwag po nating kakalimutan ito. A presiding officer is not a deciding factor of the senator judge. Kaya nga, preside, ibig sabihin nun, siya lang yung nagli-lead, pero hindi siya lang ang nagja-judge. Kaya nga, pantay-pantay pa rin ang senator judge at yung presiding officer. So, malakas ang loob nito ni Kapunan dahil alam niyang kaalyado niya itong ibang mga senator judge. Imaginein mo na lang, may balita pa ako dyan. Ewan ko kung totoo yun narinig ko, Minsan, nanggagaling pa daw sa meeting itong si Attorney Kapunan at ng isang senator judge. Isa o dalawang senator judge. Hindi ko alam kung totoo yan, yung po kinuwento lang sa akin ng mga bibwit natin dyan sa loob ng Senado. Maraming bibwit dyan Sa totoo lang. Maraming bibwit at nalalaman kung sino yung pumapasok sa opisina ni Ganire, sa opisina ni Ganire. So, ang akin lang po, mga kababayan, dapat medyo itong si Kapunan masampulan ng contempt of court.